it is our responsibility na bilang mga lalaki that we lead, we provide, and to protect, right? Our family. Right now, paano naman to siya makakatulong sa ating mga unmarried na mga lalaki? Well, if you know this understanding, okay? Medyo nagcha-choppy ako dyan, Darrell. Tawada. Right? If kaya mo mapasunod yung sarili mo while you are unmarried, right? If you can lead yourself while you are unmarried, for sure, you can lead your family as well. We think kasi na when we say to lead or to provide, inaakala natin most of the time na it is tangible. When most of the time na hindi siya tangible. So in this lesson, malalaman natin that papaano ba natin i-lead yung family natin, right? In the right way according to the Most High. And bilang paalala sa mga ama na makakapanood sa lesson na ito, right? Who is following the truth, right? And hindi nyo alam kung paano i-lead yung family nyo in the right way. Well, itong lesson na ito is for us, right? Para sa atin. So, sisimulan natin tong lesson na to with 1 Corinthians 11 and 3. It's very important kasi na malaman natin bilang mga lalaki kung paano i-lead yung family natin kasi we need na to provide them the protection in yung safety. Right? That's our responsibility under the Most High. And if hindi natin nagawa yung responsibility natin bilang mga lalaki for our family, in the judgment day, is tayo po yung mananagot doon. Right? We must remember na yung mga decision makings natin bilang mga lalaki, it affects the whole household. Right? Kasi the man and the wife is one. So kung ano man decision ng lalaki, naapektuhan po yung asawa at yung mga anak. Right? We must remember na yung asawa, yung mga anak, is nakadepende po sa leadership ng lalaki. Right? Hindi supposed to be na yung babae ang maglilid ng family. Hindi po yan siya nakasulat po sa Biblia. Ang nakasulat po sa Biblia that a man should lead his family. At kapag hindi po nagampanan po ng mga kalalakihan yung responsibilidad nila, the household will fall. Hindi po makakatayo po yung family. Right? Let's go to 1 Corinthians 11 and 3. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of the woman is man. And the head of Christ is God. And the head of Christ is God, which is yung ama niya. Right? So, dito pinakita po sa atin yung hierarchy. Woman, man, si Christ, and the Most High. Right? In our lesson, pinag-usapan natin that yung babae or the wife should be obedient and submissive sa kanyang asawa according to scriptures, right? Well, tayong mga kalalakihan as well should be obedient and submissive kay Christ. Right? Kasi if that's the case,
mapapanatili natin yung connection ng the Most High and us sa pamamagitan ng obedience and submission ng lalaki. Right? Ang nagpapaalaw po ng connection between us and the Most High is yung obedience and submission ng lalaki. It keeps us connected. So, if gagawa man ng decision ang lalaki, right? If it is based on the obedience and submission to Christ, for sure na yung asawa at mga anak will be led in safety. Right? That's why yung mga ibang family na nakikita natin, bakit ba sila ganito nangyayari sa kanila, bakit ganyan, is because yung leadership skills ng lalaki is hindi pa na-develop under Christ. So, gagawa man ng decision yung lalaki, guess what? Yung resulta ng decision na yun is damay po sa buong pamilya. Damay po yan siya. Right? Now, let's say for example, maayos siya magdesisyon. Alright? Maayos siya magdesisyon, yung decision making niya is based on Christ. Right? For sure, maganda po yung resulta. At kapag maganda yung resulta, damay po yung pamilya niya. See how it works? Diba? One major example. Si Moises, okay? During those Passover. Right? We know yung Passover is darating po yung death angel para kunin po yung mga firstborn ng mga Egyptians. Well, guess what? Under kay Moses, meron pong mga kababaihan doon, and then mga kabataan. Since they are under that man's protection, under that man's hedge, protektado po yung mga tao under kay Moses. See that? Now, guess what? Si Moses, para mabigyan niya ng protection ng kanyang family, he needs to make a decision na what? Align with the Most High's will. Kaya po, naproteksyonan niya po yung mga tao under him. That's one of the example. So, the head of every man is Christ. See, kasi kapag tayong mga kalalakihan or tayong mga asawa will follow the steps of the Most High or the step of His Son Yeshaya, and yung mga asawa at anak will follow the steps of the husband or ang kanilang ama, sabay-sabay po silang makakapasok in what? In the kingdom of heaven. Right? That's why it's powerful ang submission and obedience, folks. And I don't know if nabasa niyo yung PDF na pinadala ni Elder about rebellion is witchcraft. Isa sa mga binanggit niya doon is rebellion, folks. Right? Is it makes you what? Spiritually disaligned. Meaning to say, imbes na align kayo with the Most High, through rebellion is nahihiwalay mo yung sarili mo under the protection of the Most High. So, one major example, if ang ama is in rebellion stage, damay po talaga ang family. Kung ano man ang resulta doon sa decision niya. Madadamay talaga. Unless if ang asawa or mga anak is following Christ. Kasi we know na the Most High has mercy.
Right? Hindi niya po pababayaan yung mga righteous people na sumusunod sa kanya. So, of course, they will be protected as well. But imagine if yung asawang babae at yung mga anak is in a disobedient spirit as well. Guess what? Babagsak po yung ang pamilya. So, Christ leads the men, and men will lead the women and children. So, the question is now is why we must follow Yeshaya? Right? Bakit ba kailangan tayong mga kalalakihan is dapat sumunod kay Christ? Well, we must understand po, brothers and sisters, na hindi natin pwede sundin yung kalakaran dito ng mundo. Kasi if we do, right, nilalagay po natin sa kapahamakan po yung mga pamilya natin. Let's go sa John 14:6 to show you bakit ba importante na sundin natin si Yeshaya or Christ. Let's go there up. John chapter 14 verse verse 6. verse 2 verse 6. Yes. Yeshaya said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the way, I am the life and the truth. No man comes to the Father but by me. So if tayong mga kalalakihan ngayon is we don't know what to do, hindi natin alam yung daan. Guess what, folks? Ang sinabi po ng scriptures is Christ is the way. Right? Christ is the way. So, we shouldn't be asking, well, okay, saan ba papunta yung direction tong buhay natin? Well, folks, Christ is the way. Kinakailangan mo lang sundin yung yapak ni Christ so that you will lead your family and children to safety. He is the life and He is the truth. Now, why is this important na He is the truth? Is because dito po in our generation, folks, sobrang dami na pong information, naglantaran na po yung kaliwat kanang information, wisdom, knowledge, and understanding. And because of that, napaparalyze po yung isip natin kasi hindi natin alam ano ba dapat natin sundin. Well, folks, since we are distracted, folks, ang pinaka the best thing na gawin is ibalik yung focus natin in Christ. Because Christ is the way, Christ is the life and the truth. So how does a man lead his family? His obedience and submission to Christ.